Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa ibang eksena, sinabi ni Saint Singer, maraming salamat sa mga reward ng guro. Aalis na si Singer. Lumakad siyang palayo na tumatawa, dinilaan ang kanyang mga labi, at nagpatuloy sa pagtawa. Namula si Bai Qingling at sinabi, ang aking kamay. Umubo siya. Sinabi ba ng system na bukas na ang shop? Tingnan ko. Sinabi ng isang system notification, welcome to the points shop. Maaaring gastusin ng guro ang points para makipagpalitan ng treasure chests. Habang tumataas ang total points na nagastos, unti-unting magbubukas ang mas maraming treasure chests. Sinabi ng isa pang system notification, kasalukuyang points, 1,000 points. Bronze chest, 100 points silver chest, 1,000 points gold chest, 5,000 points platinum chest, 10,000 points diamond chest, hindi pa nabuksan extravagant chest, hindi pa nabuksan mythical chest, hindi pa nabuksan, sinabi ni Bai Qingling, mga gacha chests lang. Ang gold treasure chest na nakuha ko ng libre noon ay nagkakahalaga ng 5,000 points. Sa ngayon, mayroon lamang akong 1,000 points. Sinabi ng isang system notification, dahil ito ang unang pagkakataon ng host na gumamit ng shop, bibigyan ang host ng isang pagkakataon na mag-pull muna bago bumili. Ang kasalukuyang pagkakataon ay nagkakahalaga ng 1,000 points. Halika at subukan ang iyong swerte. Sinabi ng isang system notification, anong pamilyar na marketing strategy? Mayroon ba akong ibang pagpipilian? Sinabi niya, system pull. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for obtaining chance to select one item out of 3, isa, story recall card, nakatali sa kaluluwa at eksklusibo para sa paggamit ng host. May kakayahang pukawin ang mga alaala ng plotlines na nakalimutan ng host. Knife which heartlessly destroys lust, nakatali sa kaluluwa at eksklusibo para sa paggamit ng host, may kakayahang putulin ang reproduction sa isang hiwa, palayain ang host mula sa istorbo ng lust. 3. Life Restart Pill, nakatali sa kaluluwa at eksklusibo para sa paggamit ng host, ngunit sino ang nakakaalam kung maaaring i-restart ang buhay o hindi? Tahimik na tiningnan ni Bai Qingling ang mga item, pagkatapos ay biglang sumigaw, niloloko mo ba ang aking points? Ganap na pamilyar ako sa story plot. Hindi ba ang Lust Destroyed Knife ay pareho ng Castration Knife? Ang Restarting Pill ay isang one-use item. Hindi ba ang Pull First, Buy Later ay isang marketing strategy upang maakit ang mga tao na gumastos ng pera? Gusto mong lokohin ako ng iyong 1,000 points gamit ang basurang ito? Alam mo ba kung paano magnegosyo, ikaw na dog system? Bigla, lumitaw ang Shadow Demon Pearls sa harap niya. Tanong ni Bai Qingling, Shadow Demon Pearls. Sino ito? Nabuo ang isang hologram na naghahayag ng pinakamatandang disipulo ni Bai Qingling, si Feng. Lumuhod si Feng Lixi at sinabi, bumabati si Lixi na disipulo sa Panginoong Guro. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, siya ang aking pinakamatandang disipulo, si Feng Lixi. Ito ay 10,000 beses na mas maganda kaysa sa mga game illustrations. Maging ang kanyang body shape o ang kanyang cold on the outside, warm on the inside na personality, siya ay ganap na aking taste. Tanong ni Feng Lixi, Panginoong Guro. Tahimik na isinasaalang-alang ni Bai Qingling siya. Naisip ni Feng Lixi sa kanyang sarili, ang demonyong ito ay hindi kailanman nasa ganitong trance. Maaaring totoo ang mga chismis na kumakalat sa labas. Dapat ko bang magpadala ng salita kay second junior sister at hayaan siyang kumilos ng mas maaga? Umiti siya at tumawa. Tanong ni Bai Qingling, Lixi, bakit ka tumatawa? Nakakatawa ba ang guro? Nagulat si Feng Lixi at naisip sa kanyang sarili, hindi siya pa rin ang... Tinignan siya ni Bai Qingling sa kanyang red cat eyes, at naisip niya, ang pamilyar na sense ng pressure, at nakakatakot na aura. Isang tingin at madaling durugin ang lahat ng pride at self-esteem. Hindi ko dapat siyang galitin. Tinignan niya sa ibaba at naisip, ayokong i-activate ang evil rune na naka-etch sa aking tiyan at dumanas muli ng heart-wrenching na parusa. Tanong ni Bai Qingling, nasaan ka ngayon? Sumagot si Feng Lixi, ayon sa kalooban ng guro, ang foothills ng Heshui Mountain, kung saan matatagpuan ang Demon Suppressing Tower, ay na-clear na. Wala nang mga disipulo ng matuwid na landas na nagpapatrol sa bundok at pumipigil sa akin na umakyat. Sinabi ni Bai Qingling, napakahusay, ipagpatuloy ang iyong misyon. Salakayin ang Demon Suppressing Tower at kunin ang secret item na nais ng guro.
Sinabi ni Feng Lixie, opo. Susundin ni Lixie ang iyong mga utos. Naisip niya sa kanyang sarili, tama nga, siya pa rin ay walang awa at walang pakundangan. Paano ko nagawang magkaroon ng maling ideya na samantalahin siya kanina lamang Sinabi ni Feng Lixie, aalis na ang disipulo. Sinabi ni Bai Qingling, tama, maghintay ka sandali. Tanong ni Feng Lixie, Panginoong Guro, mayroon pa bang utos? Tanong ni Bai Qingling, alam mo ba kung anong araw ngayon? Masunuri na sinabi ni Feng Lixie, opo mangmang ang disipulong ito. Paki-enlighten ako, Guro. Sinabi ni Bai Qingling, ang bilis ng panahon. Pagkatapos ng gabi na ito, papasok ka na sa Golden Age of Youth. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Golden Age of Youth ay tumutukoy sa 20 taong gulang. Nagulat at napawisan si Feng Lixie pagkatapos marinig ito. Nagpatuloy si Bai Qingling, 14 na taon ang lumipas nang hindi namamalayan simula noong araw na yon. Kahit na walang tao sa mundo ang naaalala, ang guro na ito ay hindi kailanman makakalimot ng araw na sumunod ka sa guro pataas ng sa isang flashback, nakilala ni Bai Qingling si Feng Lixie noong siya ay bata pa at hinawakan ang kanyang kamay sa lamig, nag-exhale ng warm breath sa kanyang mga kamay upang maparamdam sa kanya ang init sa isang sandali. Sa kasalukuyan, sinabi ni Bai Qingling, maligayang kaarawan, Little Lixie. Nagulat si Feng Lixie at nagsimulang maramdaman ang isang bagay sa loob niya. Natahimik siya, lumingon sa ibang direksyon, at bumaba ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad niyang sinabi, aalis na si Lixie. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for successfully giving great love. Sinabi ng isa pang system notification, points awarded, 2,000 points. Kasalukuyang points, 3,000 points. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, sa pagkakataong ito, hindi ko sinadya na makakuha ng pabor ni Feng Lixie. Dahil lamang sa nagustuhan ko ang kanyang character design noong naglalaro ng laro at na-note down ko ang kanyang kaarawan. Ngayon na ang lahat ng aking 3 disipulo ay napacify, hindi dapat magkaroon ng anumang issue sa loob ng 7. Sa pamamagitan ng paggamit ng 9 Transformation Soul Reinforcing Pill na inihandog ni Xinger, ang abutin ang virtuoso stage sa isang upuan ay dapat na kasing dali ng pag-flip ng kamay. At pagkatapos noon, magsisimula ang palabas ng pagdurog kay Xiao Chen na parang langgam. Sa ibang eksena sa Kangmingsek Yingi Temple, Demon Master Palace, nanginginig si Xiao Chen habang nagprapractice kasama ang kanyang mga kapwa-disipulo. Tanong ng kanyang kaibigan, Senior Brother Xiao, ano ang nangyayari? Mayroon bang nasa isip mo? Sumagot si Xiao Chen, walang mali. Salamat, Junior Brother, sa iyong pagmamalasakit. Nga pala, ibinigay mo ba ang Phoenix Hairpin kay Junior Sister Sen ng Yuluo Temple tulad ng hiniling ko sa iyo? Tinanggap ba niya ang regalo? Masaya ba siya? Sinabi ng kanyang kaibigan tungkol doon. Sinabi ni Xiao Chen, bakit? Naghanda ba si Junior Sister Sen ng regalo bilang kapalit sa lugar? Sinabi ng kanyang kaibigan, sa totoo lang, ibinigay ko ito sa kanya, ngunit hinati niya ito sa kalahati. Nalaglag ang espada ni Xiao Chen sa gulat at sinabi, ano? Naisip ni Xiao Chen sa kanyang sarili, pagkatapos ng unang yugto ng plano na alisin ang demonyong iyon ay nagtagumpay, dapat na lubhang nami-miss ako ni Saint Xinger. Ngunit bakit niya tinanggihan ang aking regalo? Sinabi ng kanyang kaibigan, hindi lang binasag ni Junior Sister Sen ang Phoenix Hairpin na yon, sinabi niya rin. Sinabi ni Xiao Chen, ano ang sinabi niya? Sinabi ni Saint Xinger na umaasa siyang hindi na muling hahanapin siya ni Senior Brother Xiao. Natatakot siyang magkaroon ng misunderstanding ang taong nasa kanyang puso. Umubo ng dugo si Xiao Chen dahil sa gulat. Nahulog siya sa bush at dumura ng mas maraming dugo. Sinabi ng kanyang kaibigan, Senior Brother Xiao. Ayos ka lang ba? Agad na tumayo si Xiao Chen at sinabi, sino ito? Sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa akin mula sa likuran? Magnakaw ng aking crush kapag nalaman ko kung sino ito, hindi ko siya palalaman. Sa ibang eksena, tahimik na nag-cultivate si Bai Qingling sa kanyang trono. Sinabi niya, nag-re-enter na ako ng virtuoso stage. Higit pa rito, nag-refine ako ng high-grade core na ninanais ng bawat demonic cultivator, ang 9-colored demonic core. Hindi lang nagbibigay ang core na ito ng infinite magical power, ito rin ay isang bagay na hindi nagawa ni Bai Qingling na i-refine. Bagamat malayo pa ako sa kasagsagan ng immortalization stage, ako ay hindi na matatalo laban sa mga nasa virtuoso stage.
Masayang sinabi ni Saint Singer, "Congratulations, guro." Ang disipulong ito ay karangalan na makibahagi sa kaligayahan ng guro. Sinabi ni Bai Qingling, "Ang iyong kontribusyon sa pagbibigay ng PIL ay natural na hindi malilimutan. Mula sa araw na ito, hindi mo na kailangang maging formal at hindi mo na kailangang gumamit ng mga honorifics." Sinabi ni Saint Singer, "Salamat, guro." Guro, pakinggan niyo ako. Ngayong umaga, gustong magbigay ng regalo ni Xiao Chen na yon para makuha ang pabor ni... Hinati ko ito sa kalahati sa lugar. Ang lalaking iyon ay napakabulag at inakala na patuloy niya akong malilinlang. Nakakahinayang lamang na ang bagay na nasira ay hindi bahagi ng katawan ni Xiao Chen. Tiningnan niya si Bai Qingling ng may lust at pag-ibig. Tiningnan ni Bai Qingling si Saint Singer at nagulat sa sinabi niya. Nagpatuloy si Saint Singer, nanginginig ang kanyang mga binti, "Mas magiging masaya pa sana ako Sinabi ni Bai Qingling, "Halika. Lumapit ka sa guro." Masayang nalito si Saint Singer at sinabi, "Opo, magiging matapang si Singer na lumapit." Lumapit siya sa tabi ng trono ni Bai Qingling habang tumayo si Bai Qingling. Agad na inutos ni Bai Qingling, "Alisin mo ang iyong sapatos." Nalito si Saint Singer at sinabi, Sinabi ni Bai Qingling, "Hinihiling ng guro na alisin mo ang iyong sapatos, o gusto mong ulitin ito ng guro?" Sinabi ni Saint Singer, "Ngunit ang mga talampakan ng isang babaeng demon cultivator ay mga bagay ng madali nilang makontamina ang lupa sa kanilang demonic energy. Kahit ang saintes ng Hihuan sect ay hindi madaling ipakita ang kanyang binti sa iba." Tiningnan siya ni Bai Qingling ng matalim. Sinabi ni Saint Singer, naunawaan ni Singer. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kaliwang stocking at ipinakita ang kanyang perpektong paa. Sa kanyang kanang paa ay may simbolo na kulay purple. Sinabi ni Bai Qingling, "Iyon ang miasma poison ng SAI Demon Flower sa Demon Farm na poison ka dahil sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Sinabi ni Saint Singer, ito ay isang maliit na issue lamang, hindi karapat-dapat sa pag-aalala ng guro. Basta makapag-refine ako ng pill na makasisiyahan sa guro, hindi mag-aatubili si Singer kahit na ang lason ay umatake sa puso at mag-spawn ng poisonous source sa buong katawan. Ang buhay ni Singer ay inilaan para sa guro, walang iba pang mahalaga. Nagulat si Bai Qingling na mula at sinabi sa kanyang sarili, "Napaka-passionate naman. Hindi ba ito isang dating game? Papatayin mo ako sa iyong mga damdamin." Biglang umubo si Bai Qingling at utos na sinabi kay Saint Singer, "Umupo ka sa aking trono." Nagulat si Saint Singer at sinabi, Ngunit iyon ang iyong trono Biglang hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang balikat, inilagay sa trono, at sinabi kong umupo ka, kaya umupo ka. Tutulungan kitang mag-detoxify ng lason. Nahiya si Saint Singer at sinabi, gagamitin ba ng guro ang kanyang poison immune blood upang linisin ang lason mula sa demon flower? Hindi. Absolutong hindi. Ang guro ay ang demon lord na nakatayo sa itaas ng lahat. Paano ka maaaring madungisan ng aking miserable na katawan? Biglang hinawakan ni Bai Qingling ang paa ni Saint Singer at tiningnan ito. Sinabi ni Saint Singer sa kanyang sarili habang umiiyak, "Diyos ko, ang isang taong napakataas na katulad ng guro ay handang lumapit sa akin. Hindi niya ako niloloko." Talagang nagmamalasakit siya. Bigla niyang naramdaman ang isang matinding bagay at sinabi, "Guro, hindi niyo pwedeng doon ay." At siya ay nagmuon ng may relief. Natapos si Bai Qingling sa pagdila ng lason at sinabi, "Tapos na. Nilunok ng taong ito ang lahat ng lason sa loob ng iyong katawan. Dapat ay ayos ka na ngayon." Pagod si Saint Singer mula sa pleasure at sinabi, "Guro, ako Sinabi ni Bai Qingling, "Gaano katagal ka planong umupo sa trono ng taong ito?" Biglang bumalik sa kanyang mga pandama si Saint Singer, nagulat at kinakabahan na pawisan. Agad siyang bumaba sa trono, namumula at sinabi, "Opo." Aalis na si Singer. Sinabi ng isang system notification, "Congratulations to the host for successfully spreading great love." Sinabi ng isa pang system notification, "Points obtained, 2,000 points." Kasalukuyang halaga, 5,000 points. Ilang sandali pagkatapos, nakaupo si Bai Qingling sa kanyang trono at sinabi, "System, gusto kong suriin ang aking mga skills at Sinabi ng isang system notification, "Cultivation, Virtuoso Stage, Kasalukuyang Buhay, Martial Technique, Supreme Breath Condensation Technique, maaaring gamitin, Heavenly Demonic Transformation Dragon Sutra, hindi maaaring gamitin,
Technique of the Elegy of the Bloody Seas, hindi maaaring gamitin. 9 Peaks Burning Technique, hindi maaaring gamitin. Support Skills, Peel Refinement Technique, Level 89, Poison Technique, Level 95. Beast Taming Technique, Level 60, Alchemy Technique, Level 90, sinabi ni Bai Qingling. Ang Virtuoso Stage Cultivation ay hindi pa rin nagpapahintulot sa akin na kontrolin ang innate demonic techniques ni Bai Qingling at ang mga divine techniques na lumalaban sa langit. Ang skill na pinakamakakasalalay ko sa ngayon ay ang Insect Poison Technique. Sinabi ng isang system notification, Peel Refining Technique, Poison Technique, Beast Taming Technique, Alchemy Technique. Sinabi ni Bai Qingling, ayon sa orihinal na laro, ang batang si Xiao Chen ay papasok sa Blood Storage bukas upang subukang kumuha ng credit sa pagpugot ng aking ulo. Mayroon akong perpektong poisonous insect para ipadala siya sa kanyang daan. Inihagis niya ito sa kanyang kaliwang kamay, at isang insect ang nagmaterialize, kumikislap ng matinding aura. Sinabi ni Bai Qingling, Xiao Chen, umaasa akong magugustuhan mo ang malaking regalong ito. Sa ibang eksena sa Blood Storage, 3 palapag sa ilalim ng lupa, sinabi ng mga bilanggo, tingnan. Dumating ang demonyong iyon. Patayin! 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 Gamitin ang inyong mga isip upang sumpein ang demonyong iyon. Sinabi ni Xiaoyi, kapwa tayo mga kapatid sa demonic path. Hindi pa kita naitratuhan sa isang kainan. Tiningnan ni Bai Qingling si Xiaoyi at sinabi, Demonyo, ano ang gusto mo? Sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, isang tingin at malalaman mo na ang lalaking ito ay may mukha ng isang protagonist. Sa laro, nangyari na mahuli ni Bai Qingling ang taong ito upang maging test subject habang siya ay nasa laro. Lamang pagkatapos na mamatay si Bai Qingling at matrigger ang side mission malalaman ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sinabi ni Bai Qingling kay Xiaoyi, huling direktang disipulo ni Yuxuzi ng Kunlun Taoist Sect, nasa Virtuoso Stage. Ang iyong Kunlun Divine Sword Technique ay kahanga-hanga, talagang ang genius ng Yaong Generation ng matuwid na landas. Kumislap ang mga mata ni Xiaoyi sa galit at sinabi, ikaw na demonyo, paano mo nalaman ang aking pagkakakilanlan? Sinabi ni Bai Qingling, dahil ang iyong junior brother na si Xiao Chen ay darating na hanapin ka. Tama lang na ang dalawa kayo ay napakalapit, kaya mag-aalaga kayo sa isa't isa. Galit na sinabi ni Xiaoyi, kung may lakas ka ng loob na hawakan ang isang buhok ng aking kapatid, hindi ako titigil sa paghahanap sa iyo, kahit maging isang vengeful ghost ako. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, mayroon ng demonic light na dumadaloy sa mga mata ni Xiao. Tama nga, lihim niyang natutunan ang ilang demonic cultivation techniques sa pamamagitan ng Soul Binding Banner. Hindi katakataka na sa orihinal na side mission, matulungan niya si Xiao Chen na i-unlock ang Taoist Heart Demon at tapakan ang dual path ng Taoist Demon Cultivation. Sinabi ni Bai Qingling kay Xiaoyi, kumikislap ang kanyang mga mata ng crimson red, ang taong ito ay palaging pinakanapupuot sa pagiging threatened, ngunit ang taong ito ay handang magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Maglalaro ang taong ito ng laro sa iyo. Sinabi ni Xiaoyi, anong laro? Sinabi ni Bai Qingling, isang proper na laban. Kung mananalo ka, palalayain ka ng taong ito at muling magkakasama kayo ng iyong junior brother. Kung matatalo ka, ikaw ay ganap na marerefine ng Soul Binding Banner. Tanong ni Xiaoyi, kung talagang katunggali kita, babagsak ba ako sa aking kasalukuyang kalagayan? Sinabi ni Bai Qingling, Supreme Breath Condensation Technique, makikita mo, nasunog ng taong ito ang kanyang cultivation kay Muxinlan at bumalik lamang sa landas ng cultivation. Sa ngayon, ang aking mga kakayahan at ang iyo ay halos magkapareho. Pareho tayo sa Virtuoso Stage. Binigyan kita ng isang oportunidad, kaya ano ang iyong pagpipilian? Sinampal ni Xiaoyi ang sahig at sumigaw, sige. Halika. Palabasin mo ako at lalaban ako sa iyo ng one-on-one. Ako, si Xiaoyi, ay lalaban sa iyo hanggang kamatayan. Tinignan siya ni Bai Qingling sa demonic eyes, at pumasok ang poison insect sa selda ni Xiaoyi, lumilipad patungo sa likod ni Xiaoyi. Sinabi ni Xiaoyi, Bai Qingling, hindi ko talaga inasahan na ibabalik mo ang aking pisikal na katawan at Taoist sword sa akin. Mas nasurpresa pa ako na ang iyong cultivation level ay bumagsak sa Virtuoso Stage. Talagang tinitingnan ng langit. Hahaha. Umubo si Bai Qingling at sinabi, recultivation ito, hindi pagbagsak. Sinabi ni Xiaoyi, hindi na mahalaga ang lahat na.
Ipinihit niya ang kanyang espada at sinabi, wala akong interes sa mga lihim ng isang taong tiyak na mamamatay. Umiti si Bai Qingling at sinabi, bakit ka kumpiyansa? Itinuro ni Xiaoyi ang kanyang espada kay Bai Qingling at sinabi, noong huli, natalo at na-capture ako dahil ang aking cultivation level ay makabuluhang mas mababa kaysa sayo. Ngunit ngayon na magkapareho tayo, ang pagkuha ng iyong buhay ay kasing dali ng pagpatay ng manok o pag-ihaw ng aso. Sinabi ni Bai Qingling, napakahusay, halika sa akin. Sinabi ni Xiaoyi, isang kurot ng yin at yang, Kiroshes in Tokun Mountain, sa pamamagitan ng Reckless Sword. Kunlun Divine Sword Technique. Habang sinusuri ni Bai Qingling ang skill ni Xiaoyi, naisip niya, tulad ng inaasahan ng sword technique ng isang protagonist, may kakayahang talunin ang lahat sa simulang yugto. Higit pa rito, mas malakas ito kapag ginagamit ni Xiaoyi kaysa kay Xiao Chen. Kung hindi ka namatay sa plot, mahirap ilagay ang titulo ng protagonist. Gagamitin kita upang subukan ang purity ng bago. Sinininghan ni Bai Qingling ang kanyang kamao habang kumikislap ang kanyang mga mata ng purple. Mabilis na gumalaw ang kanyang kamao, tinamaan ang mga lumilipad na espada ng isa-isa, sinuntok ang kanilang mga dulo at pinabalik ang mga ito kay Xiaoyi. Umubo ng dugo si Xiaoyi at sumigaw, imposible. Paano mo ito nagawa? Sumagot si Bai Qingling, may mga pagkakaiba kahit sa mga cultivator ng parehong stage. Binata, natalo ka. Sumigaw si Xiaoyi, hindi ko matanggap. Hindi ko tatanggapin. Nangyari lamang na tinamaan mo ang kahinaan ng aking sword formation. Paano kung na-miss mo ito ng 1 inch? Ngumiti si Bai Qingling at sinabi, walang magiging kaibahan. Hindi mo ba napagtanto na mayroong ilang masasarap na condiments na idinagdag sa iyong pisikal na katawan? Nalito si Xiaoyi, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Bigla, gumapang ang mga insect sa kanyang balat at swarmed ang kanyang katawan. Sinabi niya ang mga ito. Poisonous at ang mga pinakamasamang 9 evil bond na wing insects. Bai Qingling, napaka-despicable mo. Pinanood ni Bai Qingling si Xiaoyi at sinabi, kung ang iyong galaw kanina ay may anumang tunay na panganib, kinain ka na sana ng mga maliliit na bagay na yon. Sa ibang salita, ikaw ay palaging ang talunan sa larong ito. Sinubaybayan ng mga poisonous insects ang katawan ni Xiaoyi. Sinabi ni Bai Qingling, magkapareho ng cultivation level sa akin, sino sa palagay mo ang iyong sarili? Bigla na-absorb ang kaluluwa ni Xiaoyi. Sinabi ni Bai Qingling, ang pagsasabi sa kanya ng katotohanan sa kanyang huling sandali, hindi ba ito isang anyo ng pagpapakalat ng great love? System, hindi ba dapat bigyan mo ako ng mas maraming points? Natahimik si Bai Qingling, naghihintay sa system. Nagalit siya at sinabi, bakit hindi mo ako bigyan ng anumang points? Dahil siya ay isang taong mamamatay sa kwento, o dahil siya ay isang lalaki? Bumuntong hininga siya sa Hindi na bale, ang pagiging pamilyar sa pagcast ng poisonous technique ay isang kaunting gain pa rin. Sa alaala ni Bai Qingling, sinabi ni Xiaoyi kay Xiao Chen, bukas ang araw na darating si Xiao Chen para ihatid ang kanyang ulo. Hindi na makakapag-cause ng gulo si Xiaoyi sa aking likuran ngayon. Naisip ni Bai Qingling, at kung sasabihan ko si Xiao Chen ang kasalukuyang kalagayan ni Xiaoyi, magkakaroon pa ba siya ng puso na patayin ako? Sa kwarto ni Xiao Chen, bigla siyang nagkaroon ng masamang panaginip at nagmuan ng malakas. Sa kanyang panaginip, nakikiusap siya, maawa kayo, mga kapwa Taoist. Pareho tayo sa parehong panig, parehong panig. Maaari kong garantiyahan. Hindi ba niyo ako nakikilala habang pinoprotektahan niya si Shen Xinger, Tantay Linging at Feng Lixi? Sumigaw si Xiao Chen, Guro. Guro, magsalita ka. Alam mo kung sino ako. Bigla siyang nagising, sumisigaw, iligtas mo ako, Guro. Bumalik siya sa kanyang mga pandama at sinabi sa kanyang sarili, nagsasalita ba ako habang buti na lang hindi ko ginising si Junior Brother Chen. Tiningnan niya ang buwan at sinabi, ngayon ay ang ika-6 na araw na, ang soul-eating poison sa katawan ni Bai Qingling ay dapat na kumalat na sa kanyang limit. Ngunit kakaiba ang kilos ni Shen Xinger kamakailan, maaaring may flaw sa plano. Kung hindi ako pupunta at susuriin ng personal, hindi ko maibababa ang kaba sa aking puso. Gumising si Junior Brother Chen at sinabi, Senior Brother, saan ka pupunta? Napakapaaga pa niya. Sinabi ni Xiao Chen, pupunta ako sa Chanyuan Lake sa paanan ng Yulo Mountain para mag-spin. Gusto kong kumain ng isda.
At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.